Sa madilim na kaharian ng kwento ng kaba, kung saan ang takot ay nagiging buhay at ang dilim ay bumabalot sa bawat sulok. Nakakatakot na alingaw ng hangin ang bumubungat sa iyo habang tinatahak mo ang landas ng kababalaghan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbabalik upang maghatid ng kwento ng takot na hindi malilimutan. Ito ay ang oras ng paglalakbay sa kadiliman. Ngunit bago natin simulan, i-click ang subscribe at like button at ibahagi sa buong sanlibutan. Magsanib puwersa tayo, mga tagapakinig ng dilim, at tara na't harapin ang mga kwento ng kaba sa kwento ng kaba. Liwanag sa dilim, ang puok ng lihim ni Mateo. Sa isang maliit na bayan sa malayong probinsya ng Pilipinas, may isang lugar na kinikilala bilang puok ng lihim. Ito ay isang tahimik na puok na naiiba ang hangin at tila pa may kakaibang enerhiya. Ang kwentong ito ay isang lihim na ipinapasa sa bawat henerasyon. Si Mateo, isang simpleng mangingisda, ang magiging tagapagsalaysay ng kakaibang karanasan na kanyang naranasan. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang pang-araw-araw na gawain sa karagatan, napansin niya ang misteryosong ingay mula sa kagubatan sa tabi ng kanyang tahanan. Sa bayang tila tinatawag ang kanyang pangalan. Mateo, Mateo, tinawag siya ng isang boses na tila ba nagmumula sa kakaibang nilalang. Agad na bumalot sa kanya ang malamig na hangin, at naramdaman niya ang kakaibang kilabot sa kanyang balat. Hindi siya agad sumagot, ngunit sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang sundan ang tinig. Ang kanyang katawan ay nagtungo sa madidilim na kagubatan, at sa tuwing kanyang naririnig ang tawag, tila ba lalo siyang iniuudyok na magpatuloy. Habang naglalakad si Mateo, unti-unti niyang napansin ang paglalakad ng anino sa likod ng mga puno. Nag-aalab ang mga mata ng mga hayop sa kagubatan, ngunit hindi niya nakita ang anuman. Hanggang sa narating niya ang isang malalim na kagubatan na puno ng misteryo at lihim. Sa gitna ng kagubatan, nakakita siya ng isang malaking puno na tila ba may nagsasalita mula dito. Ang boses ay yumuugma sa sampayanan. Mateo, ipinatawag kita dahil may malaking misyon ka. Nang marinig niya ang salitang misyon, lalong lumakas ang kanyang takot. Hindi niya alam kung anong klase ng misyon ang ipinagkatiwala sa kanya, subalit nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa bawat hakbang ni Mateo, lumalalim ang kanyang pagkaugat sa misteryo ng puok ng lihim. Nang biglang tumigil ang boses, narinig niyang parang may dumadaang hangin na mabilis na dumarampi sa kanyang tenga. Hindi ka dapat narito, ang biglang sambit ng isang boses na hindi kilala. Isang anino ang bumabalot kay Mateo, at nagmumula ito sa kakaibang nilalang na waring nagbabantay sa lugar na ito. Tinanong ni Mateo, "Sino ka?" Ang boses ay sumagot, "Ako ang tagapagbantay ng mga lihim dito sa puok ng lihim. Hindi ka dapat narito, ngunit may dahilan ang boses na tumawag sa iyo." Sa kabila ng kakaibang pangyayari, nagpatuloy si Mateo sa kanyang paglalakbay. Sa tuwing tatawagan siya ng boses, mas lalong nadaramdaman ni Mateo ang pangangalangal sa kanyang kalooban. Habang lumalakad, unti-unti siyang inilalayo ng misteryosong landas sa kanyang tahanan. Sa bawat pag-ikot niya, tila ba lalong damadami ang mga anino at mga tinig na umaaligid sa kanya. Nakarating siya sa isang malawakang espasyo sa gitna ng kagubatan. Nakita ni Mateo ang isang malalaking bato na tila ba may nakaukit na ancient na mga simbolo. At sa harap ng bato, may anino ng isang matandang babae na nagmumula sa dilim. Ang babae ay nagpakilala, "Ako si Aling Sabel, ang tagapangalaga ng mga lihim dito sa puok ng lihim. Ikaw, Mateo,
ang napili para sa isang mahalagang misyon. Ang boses na naririnig mo ay ang kaluluwa ng isang dating tagapagtanggol ng bayan na nagbibigay babala sa mga panganib na parating. Sa kabila ng kanyang takot, nagtanong si Mateo, "Anong misyon ang ipinagkakatiwala sa akin?" Tumawa si Aling Sabel ng misteryosong tawa, "Ang bayan ninyo ay nanganganib. Ang mga multo ng mga dating namumuno ay naglalabasan sa dilim upang maghasik ng lagim. Ikaw ang huling pag-asa ng inyong bayan, Mateo. Kailangan mong hanapin ang tanging kaharian ng mga multo at dito maglalaban para sa kaligtasan ng iyong bayan." Hindi alam ni Mateo kung paano niya haharapin ang napakalaking responsibilidad na ito. Subalit, sa likod ng kanyang takot, naramdaman niya ang pag-alsa ng kanyang tapang. Handa siyang harapin ang misteryo at itaguyod ang kanyang bayan sa kabila ng panganib. Tuluyan na bang makakamta ni Mateo ang tagumpay, o haharapin niya ang kakaibang panganib sa pook ng lihim? Ito ang magiging pangunahing pagtutuunan sa kanyang misyon. Patuloy na subaybayan ang kwento sa paglipas ng mga araw, dahil ang kasaysayan ng pook ng lihim ay patuloy na nagsisilbing paalala sa lahat ng taga-bayan na may mga lihim na dapat pang alamin at panganib na dapat pang harapin. Sa pagtahak ni Mateo sa kaharian ng mga multo, bumabalot sa kanya ang tila hindi kapani-paniwala at kakaibang takot. Tinig ng mga kaluluwa ang bumubulaga sa kanyang pandinig, aninong umaaligid sa kanyang paligid. Naliligaw ka na, Mateo, ang mapanuyang sampit ng mga multo na tila ba lumiligid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumilip sa malamig na dilim, at nararamdaman niyang nagbabago na ang kanyang mundo. Sa gitna ng kaharian, natagpuan niya ang isang lihim na pintuan na tila ba nagbubukas ng mag-isa. Nang makapasok siya, napadpad siya sa isang napakalawak at madilim na silong. Narinig niya ang mga pangungusap na tila bumubulong sa kanyang isipan. Ito ang lugar ng mga pusong napagod at mga espiritong hindi makatanggi. Sa paglipas ng bawat hakbang, dumarami ang aninong bumabalot kay Mateo. Nakakaramdam siya ng mga kamay na dumarampi sa kanyang balikat na para bang gustong kunin ang kanyang kaluluwa. Subalit hindi siya nagpapatinag, sapagkat alam niyang ito ang kanyang misyon. Nang mapagtanto niya ang intensyon ng mga multo, biglang bumukas ang kalawakan sa harap niya. Isang marahas na hangin ang pumalot sa kanyang katawan, at sa pag-ikot ng paligid, napansin niyang ang mga anino ay nagsasanib puwersa upang siya'y pigilan. Isang matandang multo ang lumitaw mula sa kalawakan. Ang kanyang mga matay nangungusap ng kasaysayan, ng mga sakripisyo at ng mga bagay na hindi kayang pagsilbihan ng mga buhay. "Matagal ko nang hinihintay ang iyong pagdating, Mateo," sambit ng matanda. "Nakikita ko sa iyong puso ang lakas ng tapang at pagmamahal sa iyong bayan. Ngunit, dala mo rin ang panganib na mas matindi kaysa iniisip mo." Habang kanyang kinakausap ang matandang multo, napansin ni Mateo na ang paligid ay lalong nagiging madilim. May mga multo na parang nagpapakita ng takot, at tila ba may mga lihim na hindi kayang ibunyag. "Ang mga ito ay mga kaluluwang nawawala, Mateo," sabi ng matanda. "Mga pusong naiwan sa gitna ng kamatayan at hindi natagpuan ang tamang daan. Ikaw ang huling pag-asa nila." Bilang sagot, binigyan siya ng matanda ng isang makapangyarihang kakaibang salamin. Sa likod ng madilim na ito, makikita mo ang mga nangangailangan ng tulong. Kailangan mong iligtas ang kanilang mga kaluluwa at itulak ang masamang puwersa palabas sa pook ng lihim. Hindi alintana ni Mateo ang malupit na hamon. Tinungo niya ang madilim na daan, kung saan doon ay unti-unti niyang nakikita ang mga anino ng mga kaluluwang bitin sa kalungkutan. Sa bawat tapak ni Mateo,
bumabalik ang ilaw sa mga mata ng mga kaluluwa. Ipinakita sa kanya ang kanilang mga kwento, mga kaganapan ng pag-ibig at pagluha, mga hinagpis ng pagkawala, at mga dinisalayang pangarap. Hanggang sa isang dilim na bahagi, natagpuan niya ang pinakamalupit na kasaysayan. Isang nagliliyab na apoy sa gitna ng madilim na kagubatan na tila ba nagsasalaysay ng masalimuot na trahedya. Nakalimutan na kami, Mateo. Pero ikaw ang magsisilbing ilaw sa aming mga alaala, ang paos na sambit ng isang dilim na tinig na nagmumula sa apoy. Sa pagtahak ni Mateo sa landas ng kanyang misyon, nagiging mas kakaiba ang takot na kanyang nararamdaman. Ang mga multo na unay nagtatago ng takot ay tila ba naging kanyang mga katuwang sa paghaharap sa malupit na kamatayan. Subalit, may isang malaking lihim na kailangang malaman si Mateo. Ang mga multo na unay nagtatangkang sumikop sa kanyang puso, tila ba may nakatagong puwersa na hindi kayang pangalagaan. Ito ang magiging susi sa paglalabas niya sa buhok ng lihim na may taglay na kapayapaan o ang kanyang kapahamakan. Sa pagdating ng araw ng paglalaban, saan hahantong ang kanyang misyon? Ang gabi ng paglalaban ay dumating, at ang buhok ng lihim ay nagkaroon ng masidhing kakaibang atmosfera. Naglakbay si Mateo sa madilim na kagubatan, bitbit ang makapangyarihang salamin mula kay Aling Isabel. Sa kanyang paligid, naglalakad siya sa pagitan ng mga anino ng mga kaluluwang bitin sa kalungkutan. Nararamdaman niya ang mga masasakit na damdamin na bumabalot sa kanilang puso. Ang takot ay nagiging mas matindi, ngunit sa kanyang puso ay may apoy na nagliliyab na nagsisilbing ilaw sa kanyang landas. Habang palapit siya sa sentro ng puok ng lihim, naramdaman niya ang pag-alsa ng masamang puwersa. Ang mga anino ay biglang naging mas matindi ang pag-atake, tila ba nais silang humadlang sa kanyang misyon. Isang malakas na tinig ang bumulaga sa kanya, hindi ka dapat nandito, mortal. Ito'y hindi iyong laban. Nang muling bumukas ang makapangyarihang salamin, nakita ni Mateo ang nagliliyab na apoy sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang mga anino na bumabalot sa kanyang paligid ay biglang naglaho, at ang tinig ng masamang puwersa ay napalitan ng maus na paggugong ng mga puot. Sa kanyang harap, bumulaga ang isang anino na puno ng galit at pagkasukot. Mateo, hindi ka karapat-dapat sa aming teritoryo. Hindi mo kayang baguhin ang tadhana ng mga kaluluwang ito. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, kinuha ni Mateo ang salamin at tinutok ito sa anino. Biglang naglaho ang galit na nakapaligid sa anino, at lumitaw ang tunay nitong anyo. Isang matandang espiritong puno ng pangungulila at sakit ang humarap kay Mateo. Matagal ko nang inaante ang isang tulad mo, isang mortal na may pusong handang umintindi sa aming mga kalungkutan. Nang magtagumpay si Mateo sa pagtuklas ng totoong nararamdaman ng espiritu, napagtanto niya na ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng buhay at kamatayan, kundi sa pag-unawa at pagkakaisa. Matandang espiritu, ako'y naglakbay dito hindi upang saktan kayo, kundi upang tulungan. Ito'y oras na magsanib puwersa tayo at labanan ang masamang puwersa na nagdadala ng panganib sa aking bayan, ang muling paliwanag ni Mateo. Sa pagtanggap ng matandang espiritu, nag-alsa ang mga kaluluwa at espiritu sa puok ng lihim. Ang pagkakaisa ng buhay at kamatayan ay bumuo ng makapangyarihang enerhiya na naglalabas ng liwanag, tila ba nagliliyab na kaharian ng kapayapaan. Ang buong puok ay nagningning ng liwanag, at ang mga multo ay nagkakaisang naglaban para sa pag-asa at kaligtasan ng kanilang bayan. Si Mateo, kasama ang matandang espiritu, ay nagtagumpay sa pagharap sa masamang puwersa.
Sa huli, nakita niya ang pook ng lihim na nagiging isang lugar ng pag-asa at pag-unlad. Ang kanyang bayan ay lumaya sa takot at panganib, at ang mga kaluluwang bitin sa kalungkutan ay natagpuan na ang tunay na kapayapaan. Subalit, sa kabila ng tagumpay, napagtanto ni Mateo na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ang lihim na nakatago sa likod ng masamang puwersa ay tila ba may iba pang mabubuking. Ang kanyang mata ay napalingon sa malayong bahagi ng pook ng lihim, kung saan may mga anino na tila ba nagtatago sa madilim na kagubatan. Hindi pa tapos ang laban, ang nagsalita ang matandang espiritu. Mayroon pang mga lihim na kailangang malaman at mga multong nangangailangan ng tulong. Ikaw, Mateo, ay hindi iniwan ng iyong misyon. At sa gitna ng kaharian ng mga multo, ang landas ni Mateo ay nagpapatuloy. Ang kwento ng pook ng lihim ay patuloy na umiikot sa paligid ng kanyang bayan, at ang kasaysayan ng mga kaluluwang bitin sa kalungkutan ay nagiging bahagi ng mas malalim na kwento ng pag-asa, pagkakaisa, at paglalaban para sa katarungan. Nang si Mateo ay bumalik sa pook ng lihim para sa kanyang pangalawang laban, napansin niyang nagiba ang atmosfera. Ang kagubatan ay sumiklab ng misteryosong dilim, at ang mga anino ng mga multo ay tila ba mas agresibo at nagtatago sa kakaibang anino ng takot. Matagal ko nang hinintay ang iyong pagbabalik, Mateo, ang mapanuyang sambit ng matandang espiritu. Ngunit may kakaibang panghihinayang na bumabalot sa boses nito. May malupit na panganib na nag-aalala sa pook ng lihim. Dahil sa matinding pangangamba, dama ni Mateo ang pagpapalakas ng kanyang loob. Tanda niya ang makapangyarihang salamin. Naglakbay siya patungo sa masalimuot na bahagi ng kagubatan. Nang tahakin niya ang madilim na landas, narinig niya ang mga paminsang daing ng mga kaluluwang bitin sa kalungkutan. Sa kanyang paglakad, bumabalot sa kanya ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga pangitain ng kamatayan. Habang dumadaan siya sa masalimuot na kagubatan, may mga dilim na anino ang unti-unti niyang nakikita na tila pa sumusunod sa kanyang mga yapak. Ang kanilang mga mata ay tila ba naglalabas ng malupit na galit at pangungulila. Isang boses na naglalakad sa kanyang isipan ang nagbigay babala, hindi mo dapat inaaksaya ang iyong oras dito, Mateo. Ang panganib ay mas malupit kaysa iniisip mo. Subalit, hindi natinag si Mateo. Patuloy siyang naglakbay sa madilim na kagubatan, at sa bawat hakbang, ang hangin ay mas lalong yumiting na tila ba nagdadala ng mga pangitain ng kamatayan at kagubatan ng kadiliman. Nakarating siya sa isang malalim na kuweba kung saan naririnig niya ang mga katahimikan ng mga kaluluwang naghihintay. Ngunit biglang bumulaga ang nakakakaba at malupit na mga sigaw mula sa malayo, na tila ba galing sa mga dilim na sulok ng kuweba. Hinapit ni Mateo ang kanyang makapangyarihang salamin, at ang kuweba ay biglang nagiba ng anyo. Sa kanyang harap, lumitaw ang mga kaluluwang bitin sa kalungkutan na parang nasasakal at nag-aalitang paligid sa gitna ng madilim na kagubatan. Matagal na kaming naghihintay sa iyong tulong, Mateo, sambit ng isang multo na puno ng hinagpis. May masamang puwersa na nag-aalit dito, at ang aming kaluluwa ay tila ba hindi makatakas sa kanyang hawak. Hindi napigilan ni Mateo ang pangamba sa kanyang puso, ngunit ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa bayan ang nagbibigay buhay sa kanyang tapak. Dala ang makapangyarihang salamin, nagpasya siyang labanan ng masamang puwersa na nag-aalit sa pook ng lihim. Ang pagtungo niya sa malalim na bahagi ng kagubatan ay tila ba isang paglalakbay sa kadiliman ng kanyang sariling takot. Ang mga sigaw ng mga kaluluwa na nasasakal at ang nakakakaba at malupit na sigaw ng masamang puwersa ay nagpapalakas sa kanyang desisyon.
Sa huli, nakarating si Mateo sa sentro ng kadiliman. Doon ay nakatagpo siya ng isang dilim na nilalang na puno ng galit at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy at ang kanyang tinig ay tila nagdudulot ng malupit na hangin na nagpapitama ng panganib. Nais kong masilayan ang kaharian ng dilim. Ang lahat ng ito'y akin. Sigaw ng nilalang. Hindi natinag si Mateo. Tinutok niya ang kanyang makapangyarihang salamin sa nilalang, at biglang nagningning ito ng liwanag na tila ba naglalabas ng kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng pag-aaklas ni Mateo, napagtanto niyang ang panganib na ito ay mas malalim pa kaysa sa kanyang iniisip. May iba pang masamang puwersa na naglalakbay sa kagubatan, at ang kanyang misyon ay tila ba nagiging mas komplikado. Ang kanyang mga mata ay napalingon sa kanyang likuran, at doon nakita niya ang paglipad ng mga anino mula sa madilim na sulok ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasamaan at gutom na parabang nagbabalak na sakutin ang buong pook ng lihim. Sa paglalakbay ni Mateo patungo sa kanilang direksyon, dama niya ang tila nakakakaba at masamang takot. Haharapin niya ba ang mas malupit na panganib, o magiging sunod siya sa pangako na ililigtas ang kanyang bayan kahit ano pa ang mangyari? Sa kabila ng takot na bumabalot kay Mateo, nagpasya siyang harapin ang mas malupit na panganib na nagmumula sa mga anino ng kadiliman. Binilisan niya ang paglakad patungo sa kanilang direksyon, at habang lumalapit, mas lalong lumalakas ang hagupit ng hangin at ang mga takot na tinig na bumabalot sa kagubatan. Nang makarating siya sa harap ng mga anino, nararamdaman niya ang presensya ng masamang puwersa na tila ba nag-uudyok sa kanila na gumawa ng masama. Ang kanilang mga matay naglalabas ng masilayan na galit at pangangailangan ng paghihiganti. Matagal na naming inaasam ang paglipad mula sa pook ng lihim. Ang aming lakas ay tila ba nababalot ng kadiliman, at ikaw ay hindi makakapidyo sa amin. Ang sabi ng isang anino na puno ng galit. Hinawakan ni Mateo ang makapangyarihang salamin, tila ba handang hamunin ang masamang puwersa na naglalakbay sa kanilang paligid. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng liwanag, at naglabas ito ng masusing sulyap na parabang nais nitong busisiin ang puso ng bawat anino. Tigilan na ninyo ang inyong paglakbay sa dilim. Ang kadiliman na inyong dala ay magdadala ng panganib at kamatayan sa pook ng lihim. Tayo'y dapat magkakaisa laban sa mas malupit na puwersa na nais sakupin ang ating kaharian. Ang matamang pahayag ni Mateo, na puno ng determinasyon. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila ba ang masamang puwersa ay hindi nagpapatinag. Ang mga anino ay nagpatuloy sa kanilang paglipad, at mas lalong lumakas ang kanyang pakiramdam ng kakaibang takot at panganib. Biglang bumulaga ang matandang espiritu sa kanyang likuran. Mateo, ang mga ito ay mga kaluluwang naligaw sa dilim, at kanilang tanging layunin ay ang makahanap ng tunay na liwanag. Ngunit ang kanilang daan ay natutuhog ng masamang puwersa na nag-aalit sa kanilang puso. Nakakakaba ang kanilang presensya, ngunit kailangan mong matuklasan ang kanilang pinagmulan. Mayroon silang lihim na nagdudulot ng paghihirap at panganib sa pook ng lihim, dagdag pa ng matandang espiritu. Dala ng pangako na ililigtas ang kanyang bayan, nagdesisyon si Mateo na sundan ang mga anino. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalong damadami ang mga pangitain ng masamang puwersa at nagiging mas malupit ang kanyang nararamdaman ng takot. Sa isang masalimuot na gubat, natagpuan niya ang isang lihim na pinto na tila ba nagbukas ng kanyang sarili. Tinungo niya ito, at sa likod ng pinto, nadatnan niya ang isang lugar na puno ng kakaibang dilim at mga multong naglalakbay sa madilim na landas. Kami ay mga espiritong nagugulumihanan, Mateo,
Sabi ng isang boses na puno ng pangungulila. Nangangailangan kami ng liwanag na tanging iyong makakatulong. Hinawakan ni Mateo ang kanyang makapangyarihang salamin at doon niya nakita ang mga pangitain ng trahedya at lungkot na bumabalot sa mga kaluluwang ito. Ang masamang puwersa ay tila ba nag-aalit sa kanilang mga puso, at ang kanilang lihim ay natutuhog ng malupit na pangungulila at pagluha. Sa kanyang pag-unawa, nagdesisyon si Mateo na itakwil ang masamang puwersa at ailapit ang kanyang lihim na pagsusumikap sa mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Tinulungan niya ang mga ito na labanan ang kanilang sariling takot at kahinaan. Sa bawat pag-aayos ng mga puso at pagpapalaya sa kanilang sarili mula sa dilim, mas lalong bumabalot ng liwanag ang lugar na iyon. Ang masamang puwersa ay tila ba nababawasan ng lakas, at ang takot na nag-uudyok sa pook ng lihim ay unti-unting naglalaho. Sa kanyang matagumpay na pagtulong, nagbalik ang katahimikan sa pook ng lihim. Ngunit, may mga natirang lihim na tila ba naghihintay na muling magmulat. Ang mga puso ng mga kaluluwang naligaw sa dilim ay nagiging bahagi ng masalimuot na kwento ng pag-asa at pag-unlad. At si Mateo ay handang harapin ang kahit anong panganib para sa kapayapaan ng kanyang bayan. Pagkatapos ng tagumpay ni Mateo sa pagtulong sa mga kaluluwang naligaw sa dilim, bumalik ang katahimikan sa pook ng lihim. Ngunit, sa likod ng matamis na tagumpay, nararamdaman ni Mateo ang nag-uugong na tensyon na tila ba nagbabanta ng isang mas malaking panganib. Ang kagubatan ay nababalot ng masusing katahimikan. Sa bawat simoy ng hangin, naririnig ni Mateo ang malalim na daing ng mga kaluluwa at ang nakakakabagot na pangitain ng mga espiritu. Ang lahat ay tila ba naghihintay sa isang malupit na pagbabalik ng dilim. Isang gabi, habang si Mateo ay naglalakad sa tabi ng ilog na nagdudulot ng lihim na lakas sa pook ng lihim, napansin niyang ang tubig ay tila ba nagdudulot ng malamig na hangin na nagpaparamdam ng nalalapit na pangyayari. Ang kanyang mga palad ay nagsimula ng kumikiswa, at ang kanyang puso ay nagdudulot ng di pangkaraniwang kaba. Biglang bumalik ang matandang espiritu sa kanyang harap, at ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila. Mateo, ang mga masamang puwersa ay nagbabalik. Ang lihim na itinatago sa likod ng dilim ay unti-unting nagigising. Kailangan mong harapin ito bago pa ito muling magdulot ng panganib sa ating bayan. Tinangay ni Mateo ang makapangyarihang salamin at naglakbay patungo sa lugar ng kagubatan kung saan unang lumitaw ang masamang puwersa. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, lumalakas ang kanyang pakiramdam ng takot at pangangamba. Ang kanyang paligid ay tila ba nagbabago ng anyo, at ang buong pook ng lihim ay nagiging mas madilim. Nang marating niya ang lugar, nakita niya ang mga anino ng kadiliman na nag-uusap-usap at tila ba may isang masamang ritual na kanilang isinasagawa. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng masidhing liwanag na nagdudulot ng malamig na hangin na tila ba nanggugulo sa oras. Sa gitna ng ritual, isang malaking pinto ng kadiliman ang biglang bumukas, at doon lumitaw ang isang nilalang na puno ng kamatayan at dilim. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng masamang pakiramdam sa lahat ng bagay sa paligid. Hindi ko na kayo hahayaang mangyari ito. Huwag niyo nang sakta ng pook ng lihim at ang bayan namin. Ang mariin na sambit ni Mateo, na tila ba nagbabakasakaling tibagin ang dilim sa kanilang harap. Ngunit ang nilalang ay ngumiti ng mapanakot. Mortal, hindi mo kayang labanan ang aming lakas. Ang aming misyon ay ilipat ang aming kaharian sa inyong bayan at gawing tanang palad na masasakupan ng dilim. Sa gitna ng pangakong ito, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng mas matindi, at isang masidhing liwanag ang bumulaga sa paligid.
Naramdaman ni Mateo ang puwersa ng kadiliman na tila ba nagsisimulang maglaho ang kanyang tapang. Ngunit sa kabila ng takot, nagbalik ang mga anino ng mga kaluluwang bitin sa kalungkutan sa kanyang paligid. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng liwanag na tila ba nagsisilbing tibay ng pag-asa laban sa kadiliman. Hinawakan ni Mateo ang kanyang makapangyarihang salamin at itinutok ito sa nilalang ng kadiliman. Naglabas ito ng liwanag na mas matindi at nagliyab ng liwanag na nagtatanggal ng kaharian ng dilim sa paligid. Ang hangin ay biglang nag-iba ng anyo, tila ba nagsusumiklab na apoy na naglilinis sa kapaligiran mula sa malupit na kadiliman. Nakakatindig balahibo ang iyong liwanag, Mateo, ngunit hindi ka makakapidyo sa aming misyon, ang mariing sambit ng nilalang ng kadiliman. Sa gitna ng kagubatan, nagkaroon ng isang makapangyarihang sigaw na tila ba nagmumula sa mga kaluluwa na kanilang iniiligtas mula sa kapangyarihan ng dilim. Ang mga anino ay nagtagumpay sa kanilang pag-alsa laban sa masamang puwersa, at ang liwanag na hatid ni Mateo ay nagiging simbolo ng pag-asa sa buong buok ng lihim. Habang patuloy na damadami ang liwanag, napansin ni Mateo ang pagbabago sa mukha ng nilalang ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala at pangungulila. Sa huli, ang dilim na nilalang ay naglaho, tila ba natatakot sa liwanag na hindi kayang pigilan. Nakita ni Mateo ang paglipad ng mga anino ng kadiliman patungo sa malayo. Dala ang kanilang pagkatalo at pangako na hindi na sila muling magiging panganib sa pook ng lihim. Sa gitna ng katahimikan, bumalik ang kasaysayan sa normal na takbo. Ang mga kaluluwa na kanilang iniligtas ay nagbigay galang kay Mateo, at ang pook ng lihim ay naglaho ang malupit na takot na bumabalot dito. Habang naglalakad si Mateo pabalik sa sentro ng pook ng lihim, nakita niya ang matandang espiritu na naglakad patungo sa kanyang direksyon. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat at pagpapahalaga. Maraming salamat sa iyong tapang at determinasyon, Mateo. Sa iyo, natagpuan namin ang liwanag sa kabila ng kadiliman, ang sabi ng matandang espiritu. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napagtanto ni Mateo na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng kadiliman ay maaaring bumalik, at mayroon pang mga lihim na nag-aalab sa pook ng lihim. Nandito lang ako para sa bayan ko. Handa akong ipagpatuloy ang laban at bantayan ang aming kaharian laban sa anuman, ang mariing pahayag ni Mateo. Ang pook ng lihim ay bumalik sa payapang kalagayan, ngunit ang paglalakbay ni Mateo sa mundo ng mga multo at kadiliman ay tila ba hindi pa natatapos. Ang kanyang landas ay patuloy na naglalakbay sa landas ng pag-asa, pagkakaisa, at paglaban para sa katarungan. Sa paglalakbay niya, tanging ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ang magiging gabay sa kanya sa harap ng mga hinaharap na pagsubok at lihim na nag-aalab sa pook ng lihim. Ang kwento ng pook ng lihim ay patuloy na nagaganap, at ang landas ni Mateo ay tila ba nagiging isang sagisag ng tapang at lihim na liwanag sa madilim na kagubatan ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang pagbabantay sa pook ng lihim. Bagamat nagkaroon ng katahimikan, laging nag-aalala si Mateo na maaaring muling bumalik ang masamang puwersa na nais sakupin ang kanilang bayan. Ang kanyang pagtangkilik sa makapangyarihang salamin ay naging tulay sa pagpapahayag ng pagmamahal sa kanyang bayan at sa mga kaluluwang bitin sa kalungkutan. Binabantayan niya ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim, at sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang kanyang ugnayan sa mga kaluluwang nagiging bahagi ng kwento ng pook ng lihim. Isang araw, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog,
Napagtanto ni Mateo na sa kabila ng takot at panganib, natagpuan niya ang kanyang sariling kalakasan. Ang kanyang karanasan sa mundo ng mga multo at kadiliman ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw sa buhay at nagpatibay sa kanyang puso. Ang Pook ng Lihim ay naging isang lugar ng pag-asa at pag-unlad sa ilalim ng pagbabantay ni Mateo. Ang mga anino ng mga kaluluwa na unang nagtagumpay sa pag-alsa laban sa kadiliman ay naging tagapagligtas sa kanilang sariling paraiso. Ang bayan ni Mateo ay namuhay ng mapayapa, at ang mga kaluluwa sa Pook ng Lihim ay nakatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanyang pangangalaga. Ang kanyang pag-asa, pagkakaisa, at tapang ay naging haligi ng kanilang kapanatagan. Sa kanyang pagtutok sa pagmamahal at pagpapahalaga, tinulduko ni Mateo ang kwento ng Pook ng Lihim. Ngunit sa kabila ng pagtatapos, ang kanyang landas ay nagpatuloy sa pagbibigay liwanag sa madilim na kagubatan ng kanyang buhay. At ang kwento ng Pook ng Lihim ay nagiging bahagi na ng mas malalim na paglalakbay ng pagkakaisa at pag-asa. Salamat sa inyong panunood sa aking nakakatakot na kwento. Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button, like and share, para sa marami pang nakakatakot na kwento. Kwento ng Kaba.